Kung nami-miss ninyo yung partner ninyo, kung pinagnanasaan ninyo yung partner ninyo, sabihin ninyo. Para ba kayong nagdi-daydream kung ano yung mga gusto mong gawin niya sa'yo at kung ano yung mga gusto mong gawin sa kanya next time na magkaroon uli kayo ng intimacy. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Che, good PM. Sana makagawa po kayo ng video paano mapanatili ang S-Sparks pag nasa LDR. Almost 2 years na po kaming nasa long distance relationship ng partner ko. Okay, ang long distance relationship po ay isa sa pinaka-challenging na relationship na mapapasok mo. At isa pa doon, isa sa pinaka-downside nito ay hindi nyo mai-enjoy ang inyong intimacy together. Pero, hindi ibig sabihin nun na porket hindi kayo magkasama physically, pababayaan na ninyo yung inyong paglalabing-labing or lambingan. At aantayin nyo na lang na dumating yung time na magkasama uli kayo sa loob ng kwarto. Hindi po dapat ganun. In fact, ang sexual chemistry po ay mas importante kapag kayo ay nasa long distance relationship. At kapag napabayaan nyo ito, since hindi na nga kayo physically connected, of course, it becomes less of a romantic relationship. So, ano po ang solution para mapanatili ito? Of course, dapat maging creative tayo, maging fun and playful tayo dun sa mga partner natin. Maging bukas ang isipan to keep the sparks alive. So, ito yung mga tips na pwede kong isuggest sa inyo to keep the intimacy going on and on kahit na ba 200 miles apart kayo. Number 1, of course, dapat marunong ka sa technology natin ngayon. Marunong ka gumamit ng cellphone, marunong ka mag-video call, alam mong kalikutin yung mga application mo dyan sa telepono mo. Kasi, yan lang yung pwedeng mag-connect sa inyo nung partner mo. Kailangan magkaroon ka ng initiative. Mag-send kayo ng sexy picture or yung malalanding text dun sa mga partner ninyo para nananatili yung init dun sa isipan niya. Kasi yung ibang couple, puro pera na lang ang pinag-uusapan tungkol sa mga anak, tungkol sa mga problema. So, sa kanilang dalawa, napapabayaan na nila. Number 2, dirty talk. Kinakailangan na huwag seryoso madalas yung pag-uusap ninyo. At bigyan nyo ng chance na i-reminisce yung inyong mga sexual activities before nung magkasama pa kayo. At mag-fantasize kayo about doon sa mga susunod na encounters ninyo together. Another thing, put it in writing. Kung nahihiya kayo na mag-text sa kanya or sabihin sa kanya yon over the phone, mas okay nga kung magsusulat kayo sa isang maliit na papel at isulat nyo yung mga fantasize ninyo doon sa partner ninyo. Erotic handwritten cards to your partner para ipaalam sa kanila na dinidesire nyo sila at iniisip nyo rin yung mga asawa nyo. Yan yung wag na wag ninyong aalisin kapag nasa long distance relationship kayo. Iparamdam ninyo sa mga partner ninyo na nilolonging nyo sila. Another thing, pag-usapan ninyo yung mga susunod na oras, araw, kung kailan ninyo uli gagawin yung intimacy. Over the phone, over text, or over video call, lalo na kung kilalang-kilala at nagtitiwala na kayo doon sa mga partner ninyo. Kung nami-miss ninyo yung partner ninyo, kung pinagnanasaan ninyo yung partner ninyo, sabihin ninyo. Kailangan na malaman nila yan. Para ba kayong nagdi-daydream kung ano yung mga gusto mong gawin niya sa'yo at kung ano yung mga gusto mong gawin sa kanya next time na magkaroon uli kayo ng intimacy. Put yourself into the moment and let them do the same. Another thing, kung namimiss mo siya at namimiss ka rin niya, kailangan kayo yung mag-share ng oras ninyo sa isa't isa. Huwag na huwag ninyong isi-share sa iba yan. Pwede naman kayo magsarili together. Huwag kayong mahiya mag-initiate dun sa partner ninyo kahit na babae or lalaki ka pa. Masaya ninyong pag-usapan over the phone yung mga plano ninyo or kung may plano kayong gumamit ng mga toys, ipaalam ninyo sa partner ninyo yan. Pwede rin kayo mag-try ng mga role-playing kapag magsasagawa kayo ng pagsasarili para naman mas mabuhay ang pagkamis ninyo doon sa mga partner ninyo over the phone. That way, mas papaparamdam ninyo sa mga partner ninyo na parang nandyan lang sila kahit na ang layo-layo ninyo. Parang nandyan lang kayo palagi sa kanya. Malaking tulong po ito para laging nag-ignite yung relasyon ninyo.
always keep the fire burning. Importante po ito, lalo na kung nasa long distance relationship kayo. Dahil ito lang yung pagkakataon na maiparamdam nyo sa partner ninyo na kahit malayo kayo sa isa't isa, ay napupunuan nyo pa rin ang mga bagay na ito. Kung kinakailangan manood kayo together ng mga pelikulang magpapabuhay ng dugo ninyo, yung mga movie na magpapabuhay ng dugo ninyo, do it. At bigyan nyo ng feedback kung ano yung pinaka nagustuhan mo doon na gusto mong gawin niya sa'yo. At ganun ka rin sa kanya. Walang masama doon guys, dahil mag-asawa kayo. Kung nahihiya naman kayong magpakita or natatakot kayo, may pag-aalinlangan kayo, pwede namang over the phone lang. Kahit na hindi kayo nakikita, very effective yan dahil tulad ng sinasabi ko lagi, ang pinakamalaking sex organ natin ay nandito po. Ang brain po natin, ang pinakamalaking sex organ natin. Importante po na bukas ang isipan ng bawat isa sa inyo kapag may plano kayong gawin ito. Ito ay magpapatibay ng relasyon ninyo, lalo na kung malayo kayo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing.